May tanong sa akin, lahat ng contacts nyo at kakilala nyo na lang ang aming sisingilin kasama ID mo. Babantaan at haharasin namin ang mga kakilala mo para mapahiya ka. Para naman lumambot yung pagmumukha mo, babalandran natin sa kamag-anakan mo at kakilala mo. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita nyo, ganyan ho sila kawalang yan ngayon. Actually, meron ho akong napanood sa YouTube, sa balita, na pati ho, hindi kakilala talaga, sinisingil ngayon. Ito naman hong itong siningil, nagbayad naman. Kaya ho dumulog itong tao na to sa PAOK at ginagawan ho nila ngayon ng aksyon yan. Okay, ganyan na ho sila kawalang yan ngayon. Dito sa ating video, yan po ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi dun sa mensahe, lahat ng contacts nyo at kakilala nyo na lang ang aming sisingilin. Nakita nyo? Ano kinalaman po mga tao dun sa contacts? Di po ba? Para singilin. Sige nga. Ano kinalaman sa utang noon, mga bugo kayong abusadong online lending apps? Bawal nga yung ginagawa ninyo. Diba? Kagaya ho nung nakaraan nating topic, diba? Tinatanong ho doon kung may kopya ba. May kopya yung mga bugo at abusadong online lending apps ng mga contacts. Meron ho, hindi lang ho contacts. Buong detalye ninyo. Kaya ako sinasabi ko sa inyo, huwag niyong tatangkilikin itong mga bugok na to dahil magnanakaw ho ng detalye, bawal na bawal ho yan. Meron ho tayong Data Privacy Act. Okay? Hindi ho dapat yan ninanakaw. Unang-una, hindi ho yan isinisiwalat sa ibang tao. Hindi po ba? Ang ginagawa nitong mga bugok na to, pag hindi ho nakasingil dun sa kliyente nila, ang sinisingili yung nasa contacts. Ano kinalaman ho noon? Ala naman ho naging pakinabang doon sa utang nyo. At saka hindi lang ho sinisingil, winawalang niya ho talaga. Kasi ayon nga ho dun sa napanood kong balita, sa sobrang takot niya, nagbayad na lamang siya. Nakita nyo? Diba? Extortion na ginagawa eh. Diba? Tinatakot na. Napakawawalang yan itong mga to. Tama ba yun? Actually, ito hong ginagawa nila na ulitin ko. Yung kanilang pagkuha sa mga detalye po ninyo, bawal yan. Even yung click to accept na dun sa para ma-download, mali yan eh. Hindi dapat kasama yan eh sa proseso. Diba? Dahil nga kasi sinorkat nila yung pamamaraan nila ng pagpapautang, ayan ang ginagawa nila. Ginagawa nilang collateral yung mga nanakaw nilang detalye sa inyo. Hindi lang ho contacts ha. Detalye, pag sinabi yung detalye, kasama na dyan yung mga pictures. Basta kung ano yung laman ng cellphone nyo, makukuha na nila yun. Excuse me po. Kahit pa sabihin nyo, palitan nyo ng kahit ano yan, ay nakuha na nila, wala na kayong magagawa doon. Diba? The damage has been done na. Nakita nyo, iba hong tao ang inaabuso. Nakita nyo, naniningil sa inyo. Kuno. Kasi hindi naman paniningil yung ginagawa nila, diba? Tinatakot kayo, nagbabayad. Ngayon, pag hindi napunan, tatawagan yung ibang tao, yung mga nasa contact details nyo o nasa contact list po ninyo. O yun, nasisingilin. Nakita nyo, may mga nagbabayad, di ba? Actually, hindi lang ho kayo pinapahiya eh. Di ba? Winawalang yaho yung pagkatao ninyo dahil naniningil sila sa ibang tao. Di ba? Tapos yung mukha nyo, yung identity ninyo, ang ipinamumuka. Di ba? Mariusip. Napakawawalang niya. Tapos ito nga, sabi nga nila, kasama ang ID mo, babantaan at harasin namin ang mga kakilala mo. Diba, ganun na ho kalakas ang mga loob nito mga bugok na to. Diba, hindi na natatakot. Talagang sinasabi na nila mismo na kung ano yung gagawin nila. Pero mo haharasin. Diba, babantaan. Tama ba yun?
Kayong mga bugok at abusadong online lending apps, wala kayong karapatan, maski dun sa kliyente, na harasin, bantaan, o anumang masama ang gawin sa kanila. Meron tayong di ba? Prohibition on unfair debt collection practices. Inilista dun kung ano yung mga bawal. Kayong mga tanga kayo, kung ano yung bawal, yun ang ginagawa nyo. Di ba? Asan ang sentido komun nyo? Mariosep kayo. O bagay, ginagawa naman na ho kayo ng aksyon ngayon ng PAOK. Diba? Nandyan po ang PAOK, SEC, NPC, PNP, tsaka NBI, NDOJ. Ginagawa na ho kayo ng aksyon. Okay? Huwag ho kayong mag-alala. Darating ho tayo sa punto, no, na kayo ay makakalaboso. Totoo yan. Napakawawalang yan ninyo. Sunod kayo na sunod dyan sa mga bugok nyong amo. May nahihita ba kayo? Sige nga. Kayo lang din naman napapahamak. Pagka na-raid, di ba, nakukulong din kayo. O. Yung yung abala na ginagawa sa inyo ng amo nyo, ganyan pa rin ang ginagawa nyo. Kagaya nga sinabi dati kong nakasama sa trabaho. Di ba? Hindi na ganun kalaki yung kanilang sinasahod. Di ba? Commission-based pa. Kaya kayo ganyan di ba? Kasi commission-based Tapos, talaga daw maski gabi na papapasukin pa, wala pang OT. Talagang pati yung mga empleyado, winawalang niya. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Layasan nyo yan. Mariosep kayo. I-report nyo sa DOLE yan at saka sa NLRC. Hindi na tama yung ginagawa sa inyong treatment as empleyado. Diba? Pipilitin pa kayong gawin yung hindi nyo dapat gawin. Tama ba yun? Nasa tama ba kayong kaisipan? Ba't ganyan ang gagawin? O sige, nandun na ako. Mahirap maghanap ng hanap buhay ngayon. Diba? Maraming kompetisyon. Pero mas gugustuhin ko na maghanap ng iba kaysa ganyan ang gawin kong hanap buhay. Diba? Para na rin kayong kriminal niyan Diba? Kasi marami hong nagbubuwis ng buhay. Alam nyo ba yun? Ha? Mga siraulo kayo. Kaya nga ina-action na naman ng mga sangay ng gobyerno yan dahil marami na po ang nagbubuwis ng buhay sa mga katarantaduang pinagagagawa ninyo. Hindi ho lahat ng tao kaya yung ginagawa nyong harassment. Which is mali kasi nga Diba? Sa inyo gawin yan, sa kamag-anakan nyo gawin. Sige nga, at sa tingin nyo magugustuhan ninyo? Diba hindi rin? Kayong mga Tapos sabi nga, mapahiya kayo para naman daw lumambot yung pagmumukha mo. O babalandra daw nila sa mga kamag-anakan nyo tsaka kilala. Yun masakit ngayon Nangyayari, instead na yun lang nakahiram, ang talagang piniperwisyo. Pati ngayon yung ibang tao, piniperwisyo na rin itong mga bugok na to. Diba? Hindi ko malaan o hindi ko maintindihan, kung bakit ganun. Diba? Napakadami naman kumbaga, may way naman talaga properly para maningil. Naglabas na nga ng memorandum kung ano yung mga mali. So, ibig sabihin, huwag niyong gawin yun. Diba? Bakit kayo ganun pa rin ang ginagawa? Diba? Ulitin ko po, sa lahat po ng video, sinasabi ko to. Dun po sa mga nanonood, huwag na ho ninyong tangkilikin. Kasi wala naman hong pupuntahan Hindi rin naman hong makakatulong sa inyo. Di po ba? Biruin mo, 7 araw. Ano mangyayari sa 7 araw? Sige nga ho. Pagkalaki-laki pa ng interest, kayo lamang din po ang mapapahamak. Di po ba? Hindi ho kasi tama yung kanilang pamamaraan ng pagpapautang. At paniningil kasama na yun. Di ba? Wag na ho natin silang tangkiligin. Pumunta ho tayo dun sa mga sa mga lending, financing at lalo na sa bangko. Kasi ang bangko ho yes, I fully understand na matagal ang proseso, maraming hinihingi. Okay? Pero sila ho kasi inaalam nila kung may kakayanan talaga kayong mapautang na or may kakayanan na kayong gampanan yung obligasyon po doon sa hiniram po ninyo. Kasi hindi po pwede na manghihiram tayo o sige kung kailan ko gusto bayaran, diba? Hindi ho ganun ang panghihiram
Which is yun yung tinuturo nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Di po ba? Nakita, walang trabaho. Nag-aaral, estudyante, pahihiramin. Eh ano ho, ibabayad nun. Di ba? Kasi ano pinagbabasihan? ID. Cellphone number. Di ba? Nakamote, anong klaseng ano yun? Anong klaseng credit investigation yun? Anong klaseng evaluation yun? Di ba? Kaya ho marami napapahamak na kababayan natin. Tayo naman ho, di ba? Huwag na ho nating ipilit. I-assess muna natin sarili natin. Kung sa tingin natin at alam natin sa sarili natin na hindi pa natin kayang bayaran yung ating hihiramin, huwag muna nating hiramin kasi mapapahamak lang ho tayo. Tayo lang din ho yung mapeperwisyo. Di po ba? Gugustuhin ho ba natin na may ibang tao na lumalapas sa atin? Hindi lang ho sa atin. Pati ho ibang tao na dadamay. Di ho ba? So, yun ho ang payo ko sa inyo. Kasi sa sarili, no? Kung talaga namang hindi pa natin kailangan, huwag nating hiraman yung mga bugo katabusadong online lending apps yan. Huwag natin patulan yung mabilisang utang. Masakit sa ulo yan eh. No? Diyan ho tayo mapapahamak. Pagka ipinilit natin ng ipinilit yung ganyan. Madadamay pa po yung ibang mga tao. Diba? At huwag ho natin gawin yun kasi ang hirap naman nun, sisirain natin yung tawag dito, yung relasyon natin sa ibang tao dahil lamang po sa kapirasong pera. At hindi pa ho tayo sumira directly, ibang tao pa. Diba? Wag ho natin paliitin yung mundo natin. No, wag ho nating i-limit yung mga kaibigan natin. Kasi marami, ang nangyayari kasi, no, ginagawa nilang collateral yung mga nanakaw nila sa atin. Diba? Doon sila naniningil eh. Kuno. Diba? Huwag na ho nating palakihin pa yan, no? Although yes, ginagawa na ho ng aksyon ng mga sangay ng gobyerno, no, natin na nakakasakop po sa pagpapautang, pero gawin ho natin yung share natin. Diba? Huwag na ho natin palakihin pa. Marami na ho eh. Di po ba? Yun lang hong numero ngayon hindi na nila ma-cater lahat eh. Huwag na lang natin dagdagan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.